Dominant Protector. Credit to the author. 3,251-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Paanong hindi alam ni Terence ang kanyang iniisip nang makita niya ang liwanag sa kanyang mga mata? Sa katunayan, ayaw talagang patayin ni Terence sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang bahay ay nauugnay sa batang master ng Sky Elixir Sect, ang Heavenly Silkworm Sect. Ang makalangit na Silkworm Sect ay isang taong iginagalang at pinasasalamatan ni Terence, kaya ayaw ni Terence na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanila. At kaya, hindi sinubukan ni Terence na kunin ang Tiddenhouse Third Class Medicine Cauldron kahit alam niya ito. Ito ay isang bagay ng prinsipyo. Tama, Pancho, nabalitaan ko na ang pamilya mo ay may maraming medicinal cauldrons. Tanong ni Terence na nakapikit. Mayroong isang grade 3 medicinal cauldron lang. Ang right coiling tiger ay nagulat at subconsciously said. Hindi kita tinanong tungkol sa rank 3, pero medyo marami ba ang rank 2? Tanong ni Terence. Rank 2. Marami talaga sila. Nakahinga ng maluwag si Pancho. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Terence, ngunit ayos lang hanggat ayaw ni Terence ng 3rd grade cauldron. Ang pangalawang baitang isa ay hindi mahalaga, hindi ito murang gawin, ngunit hindi ito may kukumpara sa isang ikatlong baitang. Ilan? Tanong ni Terence. Isang dosina, Boss Terence, ano ang ginagawa mo? Hindi alam ni Pancho ang nangyayari, hindi niya alam kung bakit labis na nag-aalala si Terence sa bilang ng mga kaldero sa ikalawang baitang. Oh, ibenta mo lahat sa akin. Sabi ni Terence. Sell it to you. Bakit gusto mong bumili ng grade 2 medicinal cauldron? Lalong naguluhan si Pancho ano ang silbi ng pagbili ni Terence ng napakaraming second grade na kaldero ng gamot. Sabi ko, Boss Terence, kung kailangan mo ng isa o dalawa, ibibigay ko na lang sa iyo. Walang kwenta ang pagbili mo ng napakaraming class 2 cauldrons, hindi naman sila ganoon karupok, di ba? Ang daming kalokohan. Nagbebenta ka ba o hindi? Isang salita lang. Kumunat ang noo ni Terence at nagtanong. Nakita ni Pancho ang pagkunot ng noo ni Terence at naisip niya, hindi maganda. Galit ba ang lalaking ito? Sa pag-iisip nito, ang right coiling tiger ay masasabi lang, syempre binibenta ko sila. Bakit hindi ko? Hindi ito bihirang mga bagay. Ang Sky Elixir Sect ay talagang nagbebenta ng ilang second grade cauldron sa Practitioners Trade Association. Ibinebenta nila ito sa halagang 50 milyon bawat isa. Maaari mo lang akong bigyan ng 30 milyon para sa kapital. Dahil doon, tiningnan niyang mabuti si Terence. 30 milyon ay isang kapital, pagkatapos ng lahat, at bahay na binili mo ito mula sa Sky Elixir Sect para sa presyong iyon. Hindi siya nang ahas na humingi ng sobra kay Terence, ngunit kung hindi, natatakot siya na hindi man lang siya bibigyan ni Terence ng 30 milyon. Sa katunayan, kung hindi ibinigay sa kanya ni Terence ang pera, maaari lamang niyang tanggapin ito. Sino ang maglalakas loob na guluhin si Terence? 30 milyon. Sure, magkano? Si Terence ay hindi nakipagtawaran sa kanya. Kung tutuusin, 30 milyon ang itinuturing na mura kumpara sa grade 2 automatic medicine cauldron ni Terence. Around 30, I think. Boss Terence, why don't you give me 1 billion and I'll give them all to you? May mga nasa 35 or 6 sila, nakahinga ng maluwag si Coiled Tiger nang makita niyang hindi tumatawad si Terence. Binigyan niya ng sukli si Terence. Sige, sabi niya. Oo. Tumango si Terence, sabihin mo sa pamilya ko, kukunin ko si Chester para kunin. Oh, sige. Tumango si Pancho at mabilis na tumawag sa bahay. Si Polong naman ay nakatayo sa gilid, hindi umiimik. Nakakunot ang kanyang mga kilay, ano ang silbi ng pagbili ni Terence ng napakaraming grade 2 na kaldero ng gamot. Kung tungkol kay Polong, hindi bibilhin ni Terence ang lahat ng mga kalderong ito para sa kanyang sariling gamit, hindi niya kailangan ng ganoon karaming kaldero. Kung hindi para sa sarili niyang gamit, kaya ba niya ito binibente? Ngunit ang Sky Elixir Sect ay palaging may kontrol sa pamilihang ito, at binibili lang ito ni Terence at pagkatapos ay muling ibinebenta ito, anong tubo ang kikitain.
Maaaring ito ay may kaugnayan sa isang grade 1 na automatikong medicinal cauldron. Ginamit ba ito upang bumuo ng isang grade 2 na automatikong medicinal cauldron? Sa pamamagitan lamang ng pagsasaliksik ay nauubos niya ang napakaraming kalderong panggamot. Kung hindi, ang bagay na ito ay gagamitin lamang para sa alchemy at hindi masisira. Kailangang aminin ni Polong na siya ay medyo matalino na hulaan niya ang pangkalahatang direksyon, ngunit hindi niya alam na ginagamit ni Terence ang mga kalderong ito para gawin ang kanyang unang batch ng tier 2 na automatikong mga kaldero ng gamot. Ito ay dahil nagkamali si Polong. Kung maaaring gumamit si Terence ng iba pang mga materyales upang palitan ang isang unang grado na kaldero, hindi ito nangangahulugan na hindi siya maaaring gumamit ng iba pang mga materyales upang palitan ang isang pangalawang grado na kaldero. Binili ni Terence ang 30 kalderong ito para sa layunin ng pag-eksperimento at paghahanap ng mga kapalit. Kung tutusin, kung si Terence ay gagawa ng masa, paano magiging sapat ang 30 kaldero? At kapag ginawa sila ni Terence, ang mga hilaw na materyales ay nasa kamay ng Sky Elixir Sect. Kung hindi na sila magpapadala ng mga kaldero sa ikalawang baitang, ang mga automatikong kaldero sa unang baitang ni Terence ay kailangang huminto rin sa produksyon. Sa ganoong paraan, kailangan ni Terence na bigyan ng Sky Elixir Sect ng isang bahagi ng mga kita, maaari rin silang lumabas ng todo. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang sayangin ng Sky Elixir Sect ang kanilang enerhiya sa pamemeki, maaari lang nilang hatiin ang pera kay Terence. Gayunpaman, ipapaalam pa rin ni Polong kay Harry ang tungkol sa sitwasyon muna, at ihahanda siya para dito. Polong, bakit nandito ka pa? Tumingin si Terence kay Polong at mahinang nagtanong, akala ko ba hindi ka sasama? Ako. May final exams na kayo, at kailangan kong isumite ang aking thesis. Siyempre, kailangan kong pumunta sa klase ni Boss Bale. Awkward na sabi ni Polong. Sa katunayan, nakita niyang hindi pumapasok si Terence sa paaralan sa mga araw na ito, at naisip niya na ito ay isang pagkakataon para ituloy si Melissa. Akala niya ay hindi magiging masaya si Terence kapag nalaman niya ito, ngunit mayroong isang Sky Elixir Sect Elder dito, hindi siya papatayin ni Terence kahit na siya ay hindi masaya. Ngunit kamakailan lang, may mga chismis na maaaring patayin ni Terence ang Sky Class Late Phase Peak Masters sa ilang segundo, at maging ang Sky Class Late Phase Peak Full Masters ang kanyang lakas ay umabot sa hindi maisip na antas. Nako, sana hindi ka nandito para asarin ang girlfriend ko. Mahinang sabi ni Terence habang nakatingin kay Polong. Ito. Siyempre hindi. Naging berde ang mukha ni Polong dahil sa sinabi ni Terence. Ano ang ibig mong sabihin sa iyong kasintahan? Fiancé ko yan, okay. Ngunit si Polong ay hindi nang ahas na makipagtalo. Kung gayon. Kung wala nang iba pa, alis muna ako. Paalam. Tumalikod si Terence at pumasok sa silid-aralan. Nandito si Polong upang makita si Melissa, ngunit dahil narito si Terence, nagpasya siyang umalis. Kailangan din niyang magsumbong kay Harry. Nagpadala ng text si Terence kay Chester, na sinasabi sa kanya na kumuha ng 1 bilyon kay Jenny para bumili ng grade 2 medicine cauldron mula sa Hidden House U. Nagpadala rin siya ng text kay Jenny, na sinasabi sa kanya na ang unang batch ng automatic grade 2 medicine cauldrons ay ginawa mula sa tunay na grade 2 medicine cauldrons. Nakinig si Jenny sa mungkahi ni Terence at natural na sumang-ayon dito. Sa ganitong paraan, kapag nasa merkado ang gamot sa ikalawang baitang, mapapamanhid niya si Harry mula sa sekta ng Skypill at muling lokohin siya, na iniisip niyang binibigyan niya si Terence ng higit pang gamot sa ikalawang baitang. Ang insidente ni Andy ay nagpagalit din kay Jenny sa Sky Elixir Sect, ngunit hindi niya inaasahan na si Terence ay hamukay ng 2 malalaking butas para kay Harry ng ganoon kadali, at para siguradong tumalon si Harry sa kanila. 3,252. Maaaring si Chester ay mula sa karaniwang bahay na si Wu, ngunit ang hidden house mo ay hindi nang ahas na pretuhin siya ng basta-basta o magsinungaling sa kanya. Lahat ng kanilang grade 2 cauldron ay totoo. Kung tutusin, ang pagiging Wu sa bahay ni Chester ay hindi ganoon kalaki, ngunit siya ay tagasunod ni Terence. Sino ang maglalakas loob na manggulo sa mga taong may kaugnayan kay Terence? Pinatay ni Terence ang isang Sky Class Late Phase Peak para sa ina ng taong gusto niyang protektahan. Hindi ba niya kaya na sirain na lang ang isang nakatagong bahay para kay Chester?
At nagkaroon ng president. Hindi ba ang common house na si Yu at ang hidden house na si Hale ay nahulog ng ganito? Bilang bahay na ibinigay mo ang mga kaldero kay Chester, tumawag si Polong kay Harry. Kuya, anong problema? Ang mga pamantayan ni Harry ay bumuti mula noong siya ay naging manugang ni Charlie, at tumigil siya sa pakikipaglaban kay Polong para sa posisyon ng ulo. Ang mga kapatid ay medyo lumuwag ang relasyon, at pareho nilang ginagawa ito para sa kapakanan ni Kang. Harry, nasagasaan ko lang si Terence sa school. Diretsyong sabi ni Polong. Nasa school si Terence. Anong ginagawa niya? Si Harry ay napakasensitibo sa salitang Terence at nagtanong kaagad. Sa tingin ko ay sumasali siya sa final exam. Gayunpaman, nagsiwalat siya ng mas mahalagang impormasyon. Bumili siya ng mahigit 30 grade 2 medicinal cauldrons mula sa kanang Pancho. Sabi ni Polong. Bumili ng second grade medicinal cauldron mula sa Right Coiling Tiger. Ano ang kailangan niya ng napakaraming grade 2 medicinal cauldron? Hindi alam ni Harry kung paano magre-react. Hindi ako masyadong sigurado tungkol doon, ngunit sa palagay ko ay nagsisimula na si Terence na gumawa ng Tier 2 automatic cauldrons. Bakit pa siya bibili ng napakaraming grade 2 medicinal cauldrons? Hindi na kailangan ng napakaraming medicinal cauldrons para magpino ng mga table tasks, at ang mga bagay na ito ay hindi madaling masira. Pagsusuri ni Polong. Kuya, may sense ang sinabi mo. Naliwanagan si Harry matapos marinig ang sinabi ni Polong. Kung hindi mo ako ipaalala, kailangan kong hulaan sandali. Kaya, nagsimulang magsaliksik si Terence ng grade 2 automatic medicine cauldron. Posible yan. Kung tutusin, sa pakikipagkompetensya ng Sky Elixir sect mo para sa Tier 1 automatic medicinal cauldrons, bababa lang ang tubo niya. Kung hindi siya magde-develop ng mga bagong produkto, paano niya mapapanatili ang kanyang market superiority? At hinuhulaan ko na medyo marami sila sa dulo ng kanilang lubod sa pag-upgrade at pag-encrypt, sabi ni Polong. Wala nang anumang bagong breakthroughs, kaya natatakot akong sumuko na sila sa market na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, malamang na ibebenta nila ang kanilang gamot sa mataas na presyo. Isang promosyon sa mataas na presyo. Haha, matagal ko na itong pinag-isipan, at nakuha ko rin ang balita mula sa MySpy. Ngayon nagpaplano talaga si Terence na babaan ang kanyang mga presyo para i-promote ang first grade automatic medicine cauldron, ngunit nasa kanya ang plano ni Harry, at mayroon akong sarili. Nagsimula na akong gumawa ng mass-producing automatic first-grade medicine cauldron. Tumawa si Harry, huwag kang mag-alala, kuya. Sisirain ko ang kumpanya ni Terence. Tingnan natin kung magkakaroon pa siya ng mood na makipag-away sa iyo para sa iyong babae. Oh, kung ganun aasa ako sa iyo kuya. Nakahinga ng maluwag si Polong nang marinig niyang may plano si Harry. Pumasok si Terence sa silid-aralan upang makita si Melissa sa kanyang pamilyar na mesa, nagbabasa ng libro. Malapit na ang pagsusulit, at hindi niya ito ginagawa sa huling minuto. Siya ay isang batang babae na mahilig magbasa, kung tutuusin. Palagi siyang nagbabasa sa kanyang upuan, bukod sa pakikipag-usap kina Terence at Jenny. Lumapit si Terence at umupo sa tabi ni Melissa, na bahagyang kumunat ang noo nang maramdamang may umupo. Hindi siya lumingon, nakatingin pa rin sa libro niya. Ngumiti si Terence. Tila medyo ginigipit ni Polong si Melissa, ngunit hindi man lang siya pinansin ni Melissa. Tinatreto niya siya ngayon bilang Polong. Melissa, kumusta ka na? Tanong ni Terence. Nanginginig ang katawan ni Melissa nang lumingon siya, puno ng pagtataka at hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na biglang susulpot si Terence sa paaralan. Sa totoo lang, labis na na-miss ni Melissa si Terence sa panahong ito. Si Jenny ay nasa paaralan pa rin noon, at maaari siyang makakuha ng ilang balita tungkol kay Terence mula sa kanya, ngunit kamakailan, huminto rin si Jenny sa pagpasok sa paaralan, at ganap na pinutol ni Melissa ang lahat ng pinagmumulan ng impormasyon. Gusto niyang tawagan si Terence o pumunta sa bahay nito, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, wala siyang maitutulong kay Terence ngayon, at hindi niya alam kung makakasama pa niya ito sa hinaharap. Si Melissa, sa kabilang banda, ay nakonsensya na hindi niya matulungan si Terence sa kanyang pagsasanay.
Tinulungan niya si Terence ng kaunti, ngunit kailangan niyang pumunta sa Snow Valley para sa ilang kayamanan para sa kanya halos binaygo siya nito. Maging si Melissa ay naawa kay Terence, kaya hindi niya ito nakontak. Naisip ni Melissa na nakalimutan na siya ni Terence, at habang tumatagal, kahit na ang pinakamatalik na tao ay magiging mga estranghero. Ang munting init at pang-aakit na iyon sa kanyang alaala ay magiging isang magandang alaala. Gayunpaman, lumitaw si Terence, nakaupo sa tabi niya tulad ng lagi niyang ginagawa sa paaralan. Naramdaman ni Melissa na hindi nawala si Terence, na para bang ang huling pagpunta niya rito ay kahapon. Si Polong siguro ay madalas kang iniistorbo nitong mga nakaraang araw, tama. Naging abala talaga ako nitong mga nakaraang araw, paumanhin na sabi ni Terence, hindi ako pumasok sa klase, kaya itinaboy ko siya sa pasukan. Hindi talaga. Hindi ko siya nakakausap. Hindi malay na paliwanag ni Melissa. Alam ko, tumanggo si Terence, huwag mo na siyang pakialaman sa susunod. Kung darating siya, itaboy mo lang siya. Sinabi ko lang na girlfriend kita at hindi man lang siya ng ahas na makipagtalo. Namula ang mukha ni Melissa sa hindi makapaniwala. Siya. Sobrang takot na ba sa iyo ngayon? Oo, ngayon? Lahat ng sinaunang tao ay takot sa akin. Si Terence ay hindi masyadong masaya, ngunit mamantong hininga, at least hindi sila maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo o pipilitin ka. Gayunpaman, hindi ko alam kung gaano katagal ang sitwasyong ito. Anong ibig mong sabihin? Kumurap si Melissa, hindi lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ni Terence. Walang itinago si Terence, at sinabi kay Melissa ang lahat ng nangyari. Maaga siyang nakarating dito, at wala pang tao sa silid-aralan, kaya hindi siya natatakot sa mga taong nakakarinig. Si Melissa ay lubos na naabsorb sa kwento, hindi niya akalain na si Terence ay dumaan sa napakaraming bagay na nakakapukaw ng kaluluwa. 3,253. Kaya lang medyo nainggit si Melissa na dalawang malalaking bituin ang nakatira sa bahay ni Terence. Wala siyang naramdaman nang nandoon sina Cheryl at Yasi, ngunit hindi siya komportable nang lumipat ang dalawa pang babae. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Alam niya na si Terence ay isang tapat na tao, at si Shalom ay kanyang nakababatang kapatid. Kung hihilingin niyang tulungang protektahan si Zyrene, hindi ito maaaring tanggihan ni Terence. Gayunpaman, si Melissa ay hindi isang scheming girl, at pabigla-bigla niyang sinabi, paano kung babalik din ako? Sa pagkakataong ito, si Terence na ang natigilan. Hindi niya akalain na gagawa ng ganoong kahilingan si Melissa. Sa totoo lang, suportado ni Terence ang pagbabalik ni Melissa. Kung tutusin, nakasanayan na nilang manirahan dito, at naging maayos ang pakikitungo nila Melissa, Cheryl, at Yasi. Ngayon, kahit na nasa bahay sina Zyrene at Sheena, hindi pa rin sila ganoon kalapit kay Yasi. Si Zyrene ay may kasamang silid kasama si Sheena habang si Yasi ay may sariling silid. Palagi itong nag-iisa. Naisip ni Terence na kung babalik si Melissa, magiging masaya si Yasi. I mean, di ba Earth Class early phase peak ka na ngayon? Kung tutulungan kita, makakalusot ka ba sa Mid-Earth Class sa maikling panahon? Kung umabot ka sa mid-phase Earth Class, magagawa mong patayin ang Sky Class late phase peak sa ilang segundo, at hindi mo na kailangang mag-alala pa. Mabilis na paliwanag ni Melissa, iyon ang naisip niya. I can't do that. Alam mo ang kalagayan ng katawan mo. Umaasa ka sa Eastern Broccoli para mabuhay ang buhay mo. Pero kapag na-absorb ko ang energy ng katawan mo, malalagay sa panganib ang buhay mo. Maingat na umiling si Terence, mabuti at narito ka para makasama si Shu, magiging malungkot siya kapag wala si Cheryl. Oo. Hindi ko akalain na magiging inheritor din si Cheryl. Umalis lang siya ng ganon. Nakaramdam ng emosyonal si Melissa sa pag-iisip kay Cheryl. Hindi niya akalain na sa isang kisap mata, nakaalis na si Cheryl sa villa. Walang sinabi si Melissa matapos siyang tanggihan ni Terence. Pagkatapos ng lahat, hindi niya mababago ang desisyon ni Terence. Gusto niyang tulungan si Terence, ngunit ayaw niyang magdulot ito ng gulo. Kung ang kanyang buhay ay nasa panganib, si Terence ay makakahanap ng solusyon para sa kanya sa lahat ng bagay, at hindi ito ang gustong makita ni Melissa. Kung gayon, maaari kang bumalik sa akin ngayong gabi.
Sa pagkakataong ito, hindi na rin pupunta si Polong sa bahay mo, nakangiting sabi ni Terence. Haha. Masayang ngumiti din si Melissa. Ang mga tanong sa pagsusulit ay simple para kay Terence, may karapatan siyang i-exempt ang kanyang sarili sa pagsusulit, ngunit ituturing na lang niya ito bilang kasama ni Melissa. Natuwa si Boss Bale sa hitsura ni Terence, may mga espesyal siyang pribilehiyo, ngunit bilang isang disipulo, kailangan niyang sundin ang mga patakaran, at iyon ang gustong makita ni Boss Bale. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay tatanggap siya ng tawag mula kay Kitty sa ikalawang araw na lumipat si Melissa. Pagkatapos ng pagsusulit, lumakad si Wilfred, excited na makita si Terence. Sabi ko, Kuya Linford, saan ka napunta sa lahat ng oras na ito? Hindi kita nakita. Tinanong ko ang aking lolo, ngunit wala siyang sinabi. Curious na tanong ni Wilfred. Hehe, wala naman masyado. May bisita lang sa bahay at naging busy ako sa mga bagay niya kamakailan. Sabi ni Terence. I see. Tumango si Wilfred, paano mo planong gugulin ang holiday na ito? Nagpaplano kami ni Joan na maglakbay, sasama ka ba? Sa katunayan, siya si Joan ang nagmungkahi na hanapin ni Wilfred si Terence. Ayon sa pag-iisip ni Wilfred, malamang naabala si Terence at maaaring wala siyang oras, ngunit sinabi ni Wilfred na lahat sila ay magkakapatid at magiging mas masigla sa mas maraming tao, kaya nagtanong siya ng may pagsubok na saloobin. Oh! Saan kayo pupunta? Walang gaanong oras si Terence, ngunit naging mabuting kaibigan siya sa universidad, lalo na ang apo ni Mr. Bale. Gusto niyang lumabas kasama niya kung maaari. We're going to Southeast Asia. Mas mainit doon pag winter. Sinabi niya na Joan na hindi siya pamilyar sa lugar at mga tao doon. Mas magiging interesante kung magkakaroon pa siya ng kaunti pang kaibigan, sabi ni Wilfred. Kung libre si Hipag Melissa, bakit hindi ka sumama? Namula ang mukha ni Melissa nang lumingon siya kay Terence, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Baka gusto rin niyang lumabas kasama si Terence. Titingnan ko ang oras, sa panahong ito, bagamat si Zyrene ay maaaring wala sa anumang panganib sa ngayon, hindi pa rin naglakas loob si Terence na pabayaan ang kanyang pagbabantay sa orphanage. Sino ang nakakaalam kung nabaliw si Orland at nakahanap ng taong haharap kay Zyrene o sa Dean? Sure. Kung sasama ka sa akin, tawagan mo ako. Alam ni Wilfred na abala si Terence, kaya hindi niya ito pinilit. Nagpaalam si Terence at bumalik sa villa kasama si Melissa. Medyo napahiya siya nang dumating sila sa pamilyar na pasukan, alam niyang makikita niya si Yasi sa sandaling pumasok siya, ngunit paano siya sisigot nang tanungin siya ni Yasi kung bakit siya bumalik. Namiss ba niya si Terence at gusto niyang matulog kasama niya? Masyadong nakakahiya, at hindi masabi ni Melissa. Oh, Ate Melissa, bumalik ka na. Hindi alam ni Yasi kung dahil ba sa nakita niya si Melissa mula sa kanyang silid o kung narinig niya ang tunog ng sasakyan sa bakuran, ngunit tumakbo siya palabas ng villa at tuwang-tuwang sinabi. Medyo nahihiya at awkward si Melissa noong una, ngunit nakatulong sa kanya ang mga salita ni Yasi na makawala sa kanyang suliranin. Pakiramdam niya ay pauwi na siya. Yasi, napakasaya kong makita ka. Hindi ako maganda ang pakiramdam, kaya hindi na ako bumalik. Ngayon ko lang nalaman na umalis si Cheryl, and I didn't get to see her off. I feel bad. Napabuntong hininga si Melissa. Nandito pa rin si Cheryl noong huling dumating siya. Wala nang ibang paraan, lahat ay may kanya-kanyang misyon. Baka balang araw ay aalis din si Yasi, at si Shield Bro ay aalagaan ni Ate Melissa. Nakangiting sabi ni Yasi. Hindi akalain ni Melissa na nagsasabi ng totoo si Yasi dahil nakangiti ito. Akala niya ay banibiro siya ni Yasi, at namula ang mukha niya. Huwag mo akong pagtawanan, Yasi. Ngumiti pabalik si Yasi, ngunit hindi ito umimik. Ramdam ni Melissa na ang Yasi na nasa harapan niya ay iba sa dati, ngunit hindi niya masabi kung ano ang kakaiba. Marahil ay dahil wala na si Cheryl, at medyo malungkot si Yasi. 3,254. Sinasabi lamang ito ni Yasi dahil sa purong emosyon wala na si Cheryl, at alam ni Terence ang kanyang sikreto, kaya't ibinuhos niya ang kanyang hanggal na harapan sa mga oras na ganito.
Kapag sila lang ni Terence sa bahay, hindi siya nag-iingay, nagbabasa lang ng libro o nanonood ng TV sa sala. Wala siyang ginawang katangahan dahil hindi niya kailangang gawin ito sa harap ni Terence, at hindi niya kailangang itago ang kanyang kalungkutan at pagkalito sa harap niya. Wala na si Cheryl, at baka kailangan din niyang umalis. Hindi niya alam kung ano ang magiging buhay niya sa hinaharap. Hindi niya alam kung magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay pagkatapos ng Sky Class Island Plan, o kung magkakaroon siya ng pagkakataong makasama muli sina Terence, Cheryl, Trixie, at Josephine. Wala siyang anumang tiwala, at kahit ang propeta ay hindi makatutupad sa kanyang pangako. Ang gulong ng kapalaran ay wala sa kanyang mga kamay, at kahit si Sheldbro, na malaki ang pag-asa niya, ay maliit na bahagi lamang ng malaking plano. Parang isang malaking laro ng chess ang Sky Class Island Plan, kung saan nagkakilala ang mga inheritors bago ang mana. Hindi alam ni Yasi kung sino ang utak sa likod nito, ngunit siya at si Terence ay parehong chess pieces. Marahil ay si Terence ang maaaring magpalipat-lipat, ngunit ang lahat ay hindi alam. Sa tuwing naiisip niya ito, hindi niya magawang maging masaya malapit na ang sandali. Matagumpay na nakalipat si Melissa sa villa. Narinig na ni Zyrene ang tungkol sa pag-iral ni Melissa mula kay Yasi noon, at alam niya na si Melissa ay kasintahan ni Terence. Wala siyang iniisip na makipag-away sa kanya. Bagamat si Zyrene ay lihim na umiibig kay Melissa, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang bagay na walang galang sa harap ni Melissa. Masasabi niya na pinahahalagahan ni Terence si Melissa, ngunit hindi niya alam kung bakit. Sa gabi, umakyat si Melissa para matulog kasama si Yasi. Gusto ni Terence na yakapin si Melissa para matulog siya lang ang babaeng sobrang close niya, pero natatakot siya na magdudulot ito ng problema sa kanya habang nagsasanay siya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay tatanggap siya ng tawag mula kay Kitty sa ikalawang araw na lumipat si Melissa. "Terence bro? Tinanong ko sa paligid para sa iyo." Noong ika-20 nanograms buwang ito, mayroong isang asul na kristal na auctioned off sa Cryston Auction House. Nakapunta na ako para makakuha ng right to auction 8. Kailan ka pupunta? Ngayong magkakilala na sina Kitty at Terence, mas naging intimate na sila. Tinulungan lang niya si Terence na malaman kung nasaan ang asul na kristal bilang pasasalamat, ngunit ito ang kanyang negosyo ngayon. Tinawagan niya si Terence nang makatanggap siya ng anumang balita. "Mayroon kang isang saan man. Magaling iyon." Noon pa man ay labis na nag-aalala si Terence tungkol sa paggawa ng espasyo sa Jade. Maliban sa pag-practice, ginugol lang niya ang kanyang oras sa panday. Hindi niya alam kung paano gumawa ng elixir, at hindi niya alam kung paano ayusin ang mga bagay, kaya nagpasya siyang mag-focus sa paggawa ng Jade Space. Dagdag pa, ang espasyo sa Jade ay medyo maliit. Si Terence ay nag-impake ng karamihan sa mahahalagang bagay, at wala siyang sapat na espasyo para sa maliliit na bagay. Kinailangan ni Terence na umalis ng ilang silid para sa pagmamaniobra, tama ba? Kailan ka pupunta? Ang tono ni Kitty kay Terence ay puno ng lambong. Wala na ang babaeng nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pagbanggit kay Terence. "The 20th? May ilang araw pa. I'll go over as soon as possible," sabi ni Terence. "Sa pamamagitan ng paraan, narinig ko na ikaw ay isang bodyguard para sa isang tanyag na tao." Ang maliit na ika-9 ay nagsabi na nakagawa na siya ng pag-aayos sa isang kumpanya ng libangan at pinaplano na anyayahan siya rito upang talakayin ang isang pakikipagtulungan sa pelikula. Sabi ni Kitty. Gumagawa ng pelikula. Napakurap si Terence. Matagal nang nasa industriya ng musika si Zyrene, at bagamat isa siyang diva, wala siyang anumang tagumpay sa industriya ng pelikula. Sa katunayan, ito ay dahil din sa limitadong impluwensya ng sinaunang bahay na si Fane, at wala silang masyadong tao na nakikipag-ugnayan sa kanya. Kaya naman, ang pag-unlad ni Zyrene ay pinaghigpitin sa industriya ng musika. Tama. Ang mga espesyal na epekto at profesional na post-production work ng kumpanyang ito ay kadalasang ginagawa ng mga alagad ng Little Ninth. Marami silang mga bagay na itatanong sa Little Ninth, kaya malugod na sinang-ayunan ng chairman ng kanilang kumpanya ang kahilingang ito.
Sa pamamagitan nito, inihayag ni Kitty ang pangalan ng isang sikat na kumpanya. Nagulat si Terence, ngunit may katuturan ito. Para sa ganitong uri ng kumpanya ng entertainment, kung gusto nilang gumawa ng mga special effect at post-production, kailangan nilang kumuha ng napaka-profesional na mga tao o kumpanya para i-outsource ang trabaho. Pagkatapos ng lahat, ang bawat kasanayan ay dalubhasa. Ang kumpanya ay mahusay sa paggawa ng mga pelikula, ngunit ang mga post-production special effect ay maaaring hindi kasing husay ng mga profesional na kumpanyang ito. Magandang balita iyan sa pagsuporta sa kanya ng kumpanyang ito, ang kanyang karera sa pag-arte ay maaaring umunlad ng isang hakbang. Tumango si Terence. Si Kitty, sa kabilang banda, ay walang pakialam sa mga celebrity. Wala siyang pakialam kung gaano karaming babae ang nakapaligid sa kanya ni Terence, at iyon ay may kinalaman sa kapaligiran kung saan siya ipinanganak. Ang kanyang ama ay may ilang asawa, at isa sa kanila ay isang celebrity, kaya wala siyang pakialam. Hanggat si Terence ay ang kanyang kuya Terence, sapat na iyon. Pagkatapos ibaba ang telepono, tinipon ni Terence ang lahat sa sala. Kailangan niyang sabihin kina Yasi at Melissa kung lalabas siya. Terence, pupunta ka sa Europa. Medyo nadismaya si Melissa. Parang nasira ang plano niyang pumunta sa Southeast Asia kasama si Terence. Hindi makapunta si Terence. Oo, Melissa, gusto mo bang sumama kay Yasi? Iminungkahi ni Terence. Naantig si Melissa nang lumingon siya kay Yasi nang may pag-asa. Gusto rin ni Yasi na pumunta, ngunit hindi niya na-message si Trevor sa kanya na nagsasabing papalapit ng papalapit ang petsa ng plano. Ang mga taong sumusuporta kay Trevor ay nagkakaroon ng mga pagpupulong at mga talakayan kamakailan, at si Yasi ay maaaring kailangang umalis sa lalong madaling panahon. Hindi ako pupunta, Melissa sis, you go with Shield bro, don't worry about me, I'll stay at home. Baka bumalik si Cheryl sis para bumisita. Nakahanap ng dahilan si Yasi para sa kanyang sarili. Hindi ka pupunta. Medyo nadismaya si Melissa. Kung hindi pumunta si Yasi, hindi maganda para sa kanya na pumunta. Sa bahay na lang kita titira. Terence, sasama ka kay Han. Sige, kung ganoon. Alam ni Terence na ayaw ni Melissa na iwan na mag-isa sa bahay, at si Jenny ay pumunta na sa kanyang kumpanya sa Iron Lake upang maghanda para sa automatikong kaldero ng gamot. Natural, hindi siya maaaring manatili sa bahay kasama si Yasi. 3,255. Si Zyrene mismo ay medyo nawala, hindi niya alam kung dapat ba siyang manatili sa industriya ng entertainment. Natagpuan niya ang kanyang ina, at ang kanyang layunin na maging isang malaking bituin ay nakamit. Sa mga araw na ito, nawala ang kanyang layunin sa buhay. Terence. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa hinaharap, ngunit naging bituin ako upang mahanap ang aking ina. Ngayong nahanap ko na ang aking ina, may punto pa ba na ipagpatuloy ang pagiging bituin? Matagal na nag-alinlangan si Zyrene, at sa wakas ay sinabi niya ang nasa isip niya. Han, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Hindi masyadong nagulat si Terence. Ngumiti siya, sa katunayan, lahat ng tao ay may layunin kapag ginagawa nila ang lahat. Halimbawa, pumunta ako sa Starfield upang protektahan si Cheryl, ngunit nang maglaon, hindi na ako ang bodyguard ni Cheryl, ngunit naging mabuting magkaibigan kami. Ngayon, bilang kanyang kasintahan, ginagawa ko ang mga bagay na lampas sa aking trabaho. Ito ay isang buhay lamang. At dapat ay pareho ka. Bagamat naabot mo ang iyong layunin, isipin ang tungkol sa pagiging isang celebrity. Anong gagawin mo? Hindi naman pwedeng sa bahay ka lang araw-araw, di ba? Narinig ni Zyrene ang mga salita ni Terence at hindi niya maiwasang tumango. Oo. Kung ayaw niyang maging bida, ano ang gagawin niya? Sa totoo lang, may layunin sa buhay ka pa. Ang iyong susunod na layunin sa buhay ay upang gumana ng husto at kumita ng mas maraming pera. Ngumiti si Terence, buong buhay ng nanay mo ay inilagay ang buong buhay niya sa pagpapaunlad ng orphanage. Siyempre, iyon ang dahilan kung bakit kanya hinanap noong una, ngunit ngayon ay nahulog na ang loob niya sa propesyon na ito. Kailangan niya ng pera para itayo ang kanyang orphanage.
Kung matutulungan mo siya, naniniwala akong magiging napakasaya ng din, tama ba? Oo. Lumiwanag ang mga mata ni Zyrene matapos marinig ang mga salita ni Terence. Hindi niya kailanman naisip ang tungkol sa mga bagay na ito, at ngayon na naisip niya ito ay totoo. Ang kanyang ina ay nangangailangan ng maraming pera, at kung mas matagumpay ang kanyang karera, mas maraming pera ang kanyang kikitain, at matutulungan niya ang kanyang ina sa ilang mga paghihirap. Sa sandaling ito, natagpuan muli ni Zyrene ang kanyang layunin sa buhay, at hindi niya maiwasang magpasalamat kay Terence. Salamat, Terence, ikaw ang tagapagligtas ng aking buhay. I'm so happy to meet you. Sa piling mo, sobrang saya ko. Ang pag-amin ni Zyrene ay napakabanayad, ngunit naunawaan ng lahat. Hindi nagulat si Terence. Tumingin siya kay Melissa, pagkatapos ay tumingin kay Yasi. Wala siyang nakitang kakaibang ekspresyon sa mga mukha nila, at nakahinga siya ng maluwag. Tila hindi na masyadong maingay si Yasi tulad ng dati, at hindi na siya tumanggi sa sinuman. Si Melissa naman, noon pa man ay tahimik na babae kahit may sasabihin siya, hindi niya sasabihin ng malakas, at tatanggapin na lang. Ang tanging pagkakataon na lumaban siya ay kay Polong. Kahit na ang isang mabuting babae ay magkakaroon ng mga rebeldeng sandali. Then you should get ready. Ilang araw na lang aalis na tayo papuntang Europe. Tumango si Terence at tumingin kay Sheena. Sheena, pwede kang sumama sa akin. Matutulungan kitang buksan ang merkado sa ibang bansa, ngunit kailangan mong ibigay sa akin ang kalahati ng iyong kita bilang gantimpala. Alam ni Terence na si Sheena ay isa sa mga tao ni Orland, at kinuha ni Orland ang lahat ng kanyang kita, kaya hindi siya nagpigil at kinuha ang kalahati ng kanyang trabaho. Pag-iisipan ko. Alam ni Sheena na ginagamit ni Terence ang kanyang pera para tumulong sa orphanage, at pumayag siya dito, ngunit natakot siya na hindi papayag si Orland. Nagulat si Zyrene, hindi inaasahan na ay blackmail ni Terence si Sheena. Magkapatid sila, at wala siyang pakialam sa ginawa ni Sheena sa kanyang pera. Naisip na lang niya na medyo lumampas na si Terence sa paghingi ng kalahati ng kanyang kita. Gayunpaman, wala siyang masabi. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay may sariling mga pagsasaalang-alang, at kung wala ang tulong ni Terence, silang dalawa ay hindi makakapagbukas ng merkado sa ibang bansa. Pagkabalik ni Sheena sa kanyang silid, dinial niya ang numero ni Orland. Sheena, may bagong impormasyon ba? Mabilis na kinuha ni Orland ang telepono at nagtanong. Ganito, pupunta si Terence sa Europa para makipagkita sa isang kaibigan, at ang kanyang kaibigan ay may malaking kapangyarihan doon. Makukumbansi niya ang XXX Entertainment Company na magtrabaho kasama si Zyrene, at hayaan siyang gumanap sa pangunahing papel na nagpapasikat sa kanya. Sabi ni Sheena. Damn it, ang swerte naman nitong B***H na to. She can rely on such a big backer kahit binibente niya ang kanyang B***starred. Si Orland ay medyo naiingit at nagseselos habang siya ay nagmumura ng marahas. Alam niya kung anong uri ng kumpanya ang XXX Entertainment, ito ay isang napakaraming kumikitang kingdom, at kung talagang tinulungan nila si Zyrene, magiging sikat siya sa mahabang panahon. At the same time, nabigla siya. Si Terence ba ay isang normal na practitioner lamang? Talaga bang mayroon siyang napakalaking kapangyarihan sa ibang bansa? Upang maimpluwensyahan ang mga desisyon ng isang malaking kumpanya, tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Medyo nagalit si Orland sa isiping iyon. Hindi lamang siya nabigo na makuha ang Dark Horse Gang upang tulungan siya, ngunit siya rin ay nag-aksaya ng malaking halaga ng pera. Nangangailangan siya ng pera ngayon, kaya sinabi niya kay Sheena, hindi mo ba ginawa rin ito kay Terence? Wala siyang binigay na benefit sa'yo. O hindi ka ba kasing galing ng asong iyon na si Zyrene? Hindi ko pa nakakasama si Terence ng matagal, ngunit pagkatapos ng aking pagsusumikap, sinabi nga ni Terence na maaari niyang makuha ang kabilang partido upang tulungan din ako, ngunit kukunin niya ang 50% ng aking kita bilang isang gantimpala. Sabi ni Sheena. 50%, ha? Medyo sobra na, pero hindi naman masama kung ganito kalaki ang makukuha mo. Not bad, Sheena.
Mukhang hindi mo hinayaang gawin ito ni Terence nang wala lang. You're quite capable. Agad na natuwa si Orland. Ang 50% ito ay walang kabuluhan. Kung hindi sinuportahan ni Terence si Sheena, hinding-hindi siya makakapagtrabaho sa kumpanyang iyon. Wala man lang siyang 50%, kaya tuwang-tuwa si Orland sa dagdag na kita. Nang marinig ang mga maalay na salita ni Orland, bahagyang kumunat ang noo ni Sheena at bumantong hininga sa kanyang puso. Kung talagang gusto ni Terence na guluhin siya, ayos lang, ngunit. Tapos papayag ako. Tanong ni Sheena. Bakit hindi? Pumunta at sabihing oo, ikaw ang gagawa ng sarili mong mga desisyon kung may magandang mangyayari sa hinaharap. Maghay-hinala si Terence kung patuloy kang babalik para pag-usapan ito sa akin. Sabi ni Orland. Sige, nakuha ko na. Tumango si Sheena. Kinabukasan, pumayag si Sheena sa kahilingan ni Terence para sa bahagi ng kita, kaya sinabi ni Terence sa maliit na siyam tungkol sa sitwasyon dito. Sa maliit na siyam, hindi mahalaga ang pagkakaroon ni Sheena bilang dagdag para lang sa kanyang apprentice na bigyan ang kumpanya ng mas magandang ideya ng mga special effect, dahil ang maliit na siyam ay mayroong maraming mapagkukunang tulad niyan sa kanyang mga kamay. 3,256. Pagkaraan ng 3 araw, sina Terence, Zyrene, at Sheena ay nasa isang flight patungo sa isang lugar na tinatawag na Butterfly Town sa Europe. Ginugol ni Terence ang isang bahagi ng kanyang pagkabata dito, at napuno siya ng mga emosyon nang muling tumuntong sa lupang ito. Dahan daw ang lumapag ang eroplano sa lungsod na pinakamalapit sa Butterfly Town. Ang lungsod na ito ay ang lokasyon din ng Creston Auction House, na tinawag na Creston City. Sa katunayan, medyo malayo si Crystal mula sa Butterfly Town, at ang pinakamaginhawang paraan upang makarating sa Butterfly Town ay sa pamamagitan ng dagat, ngunit mas mabagal ito, at maaaring hindi masanay sina Zyrene at Sheena sa buhay sa isang bangka. Kaya binili ni Terence ang mga tiket sa eroplano papuntang Crystal City. Siyempre, ang auction ay gaganapin dito, at ang Butterfly Town ang lugar na binalak puntahan ni Terence pagkatapos ng auction. Magkakaroon ng business meeting sina Zyrene at Sheena noon, at maaaring bumalik si Terence sa Butterfly Town kasama si Kitty. Nakita ni Terence ang cool na maliit na itim na figure ni Kitty sa sandaling lumabas siya ng airport, nakatayo sa arrival gate at balisang nakatingin. Masaya siyang tumakbo nang makita niya si Terence bro. Dahil doon, binigyan niya ng mahigpit na yakap si Terence at ipinulupot ang sarili sa kanya na parang pugita, hindi banibitawan. Si Kitty ay isang practitioner, pagkatapos ng lahat, at walang pakialam sa kung ano ang iniisip sa kanya ng labas ng mundo. At saka, sigurado siyang si Terence ang kanyang kuya Terence, kaya natural lang sa kanila na gumawa ng ilang intimate things. Pagkatapos ng lahat, sina Terence at Kitty ay nagkaroon ng maraming pisikal na pakikipag-ugnay noong sila ay mga bata, at hindi ito isang malaking bagay. Hindi pa nakikita ni Zyrene at Sheena si Kitty, ngunit alam na nila sa eroplano na siya ay kaibigan noong bata pa si Terence, kaya wala silang anumang galit sa kanya. Little 7, may mga kaibigan dito. Kung yakapin mo ako na parang puno na nakasabit sa isang oso, ano ang gagawin ng iba? Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Pinakinggan ni Kitty ang bawat salita ni Terence at tumalon pababa mula sa kanyang katawan, lumingon kay Zyrene at Sheena, medyo nahihiya. Tiyak na kayo ay sina Zyrene at Sheena, tama ba? Inaanyayahan namin kayong bumisita sa amin. Nakakatuwang makilala kayo. Mayroon akong isang babae na isa ring tanyag na tao sa hinaharap, kaya't sa tingin ko ay napakahusay namin sa hinaharap. Malinaw na naisip ni Kitty na sina Zyrene at Sheena ay mga babae ni Terence. Kung hindi, bakit sila paprotektahan ni Terence at tutulungan pa silang ayusin ang performance? Sina Zyrene at Sheena ay parehong nagulat at medyo napahiya. Ang mga salita ni Kitty ay nagpapaliwanag ng 2 punto. Ang isa ay ang tila maraming babae ang kanyang ama, at hindi niya ito pinansin. Ang pangalawa ay sinabi ni Kitty na may celebrity din ang kanyang tiya, malinaw na tinatrato niya sila bilang mga babae ni Terence. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak, ngunit hindi siya nagpaliwanag.
Naipahayag na ni Zyrene ang kanyang nararamdaman, ngunit nakilala na siya ni Sheena. Imposibleng sabihin na hindi sila magkamag-anak. Kaya lang ay hindi pa sila nabibigyan ni Terence ng malinaw na sagot. Napakakomplikado ng kanyang kinabukasan. Tila napigilan niya ang lahat ng kanyang mga kaaway, ngunit lahat sila ay binuo sa isang kasinungalingan. Kapag nalantad ang kasinungalingang ito, matatapos na ang magagandang araw ni Terence. Talagang hindi siya makapangako kay Zyrene. Sige, Kitty, huwag na nating pag-usapan ito. Nakapag-book ka na ba ng hotel? Tanong ni Terence. Oo, ang pinakamahusay na mga hotel sa lungsod na ito ay ang Chryston Hotel at ang Douglas Vast Hotel. Ang Chryston Hotel at ang Chryston Auction House ay magkasama at parehong kabilang sa Overseas Cultivators Trading Association. Ang Douglas Vast Hotel, sa kabilang banda. Ang aking pamilya ay may ilang bahagi dito, kaya medyo maginhawang manatili, ngunit hindi ito mabuti para sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa auction. Paliwanag ni Kitty. Maikling ipinaliwanag ni Kitty ang mga kalamangan at kahinaan ng dalawa. Hindi na siya ganoon kakol, piping babae, ngunit isang matalinong babae, at nagulat si Terence. Sa katunayan, matagal nang lumaki si Kitty, kailangan niyang pumunta sa mga pagsusulit at mga merkado ng paulit-ulit upang maging isang punching bag para sa maliit na Gio. Pagkatapos ng lahat, siya ay malakas, at sa mundo ng practitioner, lakas ang lahat. Kung wala kang lakas, saan ka man nanggaling, mababa ang tingin sa iyo ng mga tao. Ang mortal na mundo ay iba na ngayon. Si Kitty ay malinaw na napakalakas dito, at kaya niya magagawa ang mga bagay na tulad nito nang walang anumang problema. Katulad ni Terence noong mahina pa siya, walang sino man sa bahay ng auction niyo ang maglalagay sa kanya sa kanilang mga mata. Kahit na ang mga normal na maharlikang bahay ay maaaring magpakitang gilas sa kanyang harapan, ngunit ngayon, maging ang mga sinaunang tao ay matatakot kay Terence. Ang Overseas Cultivators Association. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi niya akalain na ang Chryston Auction ay negosyo ng Overseas Practitioners Association. Ang pagkagalit ni Terence sa Overseas Practitioners Association ay hindi mababaw. Pinatay niya ang isa sa kanilang mga elder, at habang wala pang balita, malamang na ilalagay siya sa kanilang blacklist. Hindi lang niya alam kung makikilala siya ng mga tao sa auction. Ngunit anuman ang mangyari, kailangan niyang mag-ingat. Ayaw niyang malaman ng Overseas Practitioners Association na nandito siya at naapektuhan ang auction. Oo, ang mga kakaibang materyales na ito ay talagang makukuha lamang sa Overseas Cultivators Association. Hindi sila lalabas sa ibang mga auction. Ang Overseas Practitioners Association ay may sariling paraan para makuha ang mga bagay na ito, sabi ni Kitty. Ito ang pag-aari nila sa secular na mundo. Tumango si Terence at nagtanong. Oo. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ay nangangailangan din ng mga pondo, at ang mga industriyang ito sa secular na mundo ay maaaring makabawi sa puwang na ito. Sabi ni Kitty. How about this, Kitty? Kapag nag-sign up ka, huwag mong ilagay ang pangalan ko. You can sign up in your own name. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Mas mabuti kung hindi niya ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Magkakaproblema kung may nakakaalam tungkol sa kanya. Oh. Okay. Si Kitty ay medyo nataranta, ngunit tumango pa rin siya. Hindi naman ito big deal, kung tutuusin. Terence bro, narinig mo na ba itong Overseas Practitioners Association dati? Medyo alam ko. Ilihim mo lang ito, sabi ni Terence sabay wave ng kanyang kamay. Sige. Sabi niya. Hindi na nagtanong pa si Kitty. Dahil gusto ni Terence na ilihim ito, natural na hinatid sila ni Kitty sa Douglas malawak na hotel. Ang kanyang pamilya ay may ilang bahagi sa ari-arian dito, kaya ang pag-check-in ay isang piraso ng cake. Ang pag-check-in ay may label na lahat bilang Young Families VIP, kahit ang pangalan. 3,257. Si Terence ay may isang kwarto, sina Zyrene at Sheena ay may isa, habang si Kitty mismo ang nag-book ng kwarto sa Chryston Hotel. Gusto niyang malaman kung gaano karaming tao ang interesado sa asul na kristal, at determinado si Terence na makuha ito.
Nais malaman ni Kitty na kilalanin ang iyong kaaway at ang pag-alam sa iyong sarili ay ang pinakamahusay na paraan upang manalo. Kaya naman, hindi siya hiniling ni Terence na manatili at pakawalan siya. Pagkatapos magayos, dinala niya sina Zyrene at Sheena sa hotel para sa isang mabilis na pagkain bago bumalik sa kanilang silid upang magpahinga. Dahil nandito ang Overseas Practitioners Association, hindi nang ahas si Terence na maging pabaya. Siya ay nagpasya upang makakuha ng sa ilalim ng mga bagay-bagay bago ang auction. Pagkalipas lang ng 3 araw, nang opisyal na nagsimula ang auction, inilabas ni Terence sina Zyrene at Sheena sa hotel. Naghihintay na si Kitty sa sasakyan sa pasukan. Si Kitty ay nagmamaneho ng isang pangnegosyong kotse, mababa ang profile at hindi mapag-aalinlangan halatang kinuha niya ang payo ni Terence at gustong panatilihing mababa ang profile. Sumakay si Terence sa kotse kasama sina Zyrene at Sheena, at pinaandar ni Kitty ang kotse, nagmaneho papunta sa auction house. Mag-isa lang siya sa kotse, walang driver o katulong. Ang auction house ni Creston ay marangyang ginawa, katulad ng bahay New York. Huminto ang sasakyan ni Kitty sa pasukan, ngunit pagkatapos niyang magpakita ng imbitasyon sa auction, pinayagan siya ng security. Ipinarada ni Kitty ang kanyang sasakyan sa underground parking lot ng auction hall at lumabas kasama si Terence, ngunit isang pulang sports car ang huminto sa tabi mismo ng kanyang parking space. 2 binata ang bumaba sa kotse, isa ay Asian, at ang isa ay European. Kumunot ang noo ni Kitty sa dalawa, ngunit alam niyang kung umalis siya nang walang sinasabi, maghihinala sila. Hindi siya natatakot, ngunit ang kapangyarihan ng kanyang pamilya ay hindi kasing lakas ng 2 kabataang ito, at ang kanyang tunay na pagkatao ay hindi na gaanong mahalaga sa pag-alis ng kanyang ama. 7th sister, nandito ka rin para sumali sa auction. Mabilis na naglakad ang Asian patungo kay Kitty, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mukha ni Zyrene halatang hanga siya sa kagandahan nito. Troy Milton, Young Master He, hindi ko akalain na sasali ka rin sa ganitong klase ng auction. Hindi sinusubukan ni Kitty na magsimula ng pag-uusap, na gulat lang talaga siya. Si Troy Milton ay anak ni Donald Milton, ang presidente ng Overseas Cultivators Association. Ang Overseas Practitioners Association ay isang organisasyon na nabuo sa nakalipas na 10 taon o higit pa. Ang layunin nito ay tipunin ang lahat ng mga practitioner sa ibang bansa at bumuo ng isang organisasyon na katulad ng isang sinaunang sekta. Ang Bullethead ay isang sky-class late-phase peakful master. Ang binata na may lahing European sa tabi ni Troy ay si Freyon Orkston, ang anak ng vice-presidente ng Overseas Cultivators Association. Ang dahilan kung bakit ang lahat ng negosyo ng Overseas Cultivators Association ay ipinangalan sa pangalan ng pamilya ng vice-presidente. Bullethead ay hindi niya mahilig magnegosyo, samantalang ang pamilya ni Chris Stolten ay isang business family. Mas mabuting gamitin ang kanilang pangalan para magnegosyo. Kung hindi, bagamat makapangyarihan ang Overseas Cultivators Association, ito ay bagong tatag at hindi makakalaban sa ilan sa mga lokal na malalaking puwersa at tycoon. Mas mabuting gamitin ang mga koneksyon ng pamilya Kristen para gawin ito. Dahil bullethead siya ni Troy, kaya niyang kunin ang anumang gusto niya sa auction na ito. Hindi na niya kailangang dumalo sa isang auction, at iyon ang dahilan kung bakit nalilito si Kitty. Hindi ako makalusot sa paglilinang sa asosasyon, kaya lumabas ako para maglakad-lakad. Tingnan mo, maganda ang nangyayari sa paglabas ko. 7th sister, hindi mo ba ako ipapakilala sa magandang babaeng ito? Tumingin siya kay Zyrene, hindi itinatago ang pagsamba sa kanyang mga mata. Marahil dahil sa impluwensya ng mga dayuhang kaugalian, matapang at tuwiran ang paraan ni Troy sa pagpapahayag ng kanyang pagmamahal. Sumimangot si Terence, mukhang bata ang 2 lalaking ito, ngunit hindi sila mahina. This Troy was high-class late-phase peak, syempre, posibleng matanda na siya at mukhang bata pa. After all, after stepping into sky class, hindi na magbabago ang mukha niya.
Ang European young man, sa kabilang banda, ay sky-class mid-face. Ito ay isang pambihirang tanawin din, at hindi na kailangang hulaan ni Terence na malaman na ang dalawang ito ay malamang na mula rin sa Overseas Practitioners Association, at ang kanilang mga posisyon ay hindi rin mababa. Iiwasan na lang niya ang mga ito, ayaw niyang magkaroon ng masyadong maraming interaksyon sa kanila, ngunit hindi niya akalain na magiging ganito kaprangka itong Troy, na direktang ipagtapat ang kanyang pagmamahal kay Zyrene. Nakaramdam ito ng kawalang kasiyahan kay Terence, ngunit hindi niya talaga kayang makipag-away sa kanila sa oras na ito. Ito ang kanilang teritoryo, at kung sila ay magkasalungat, hindi siya makakatakas, at kahit na gawin niya, ang asul na kristal ay mawawala. Nanlamig din ang mukha ni Kitty, hindi niya akalain na gagawa ng ganoong kahilingan si Troy. Siya ay nasa isang mahirap na posisyon, ngunit pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sinabi niya, ito ang bida, Miss Zyrene. Nandito siya upang pag-usapan ang isang business deal sa XXX Entertainment Company, at aalis siya sa lalong madaling panahon. Gustong sabihin ni Kitty na dumaan lang si Zyrene, at malapit na siyang umalis, pero halatang hindi naintindihan ni Troy ang ibig niyang sabihin. Nagtataka ako kung bakit napakaganda ni Miss Moon. So celebrity ka. Bagamat sikat ang XXX Entertainment Company, napakaraming malalaking pangalan doon. Bagamat ang pamilya ni Arnold, Creston ay hindi rin sikat sa pelikula. Napakadaling mag-promote ng bagong dating. Noong nakaraang taon, ang bagong dating na nanalo ng Best Female Lead Award sa X-Films ay kinuha ng Kristen Films dahil narito si Miss Moon para makipagtulungan, dapat mong isaalang-alang ang mga pagsisikap sa publisidad ng magkabilang panig. Pag-iisipan ko. Salamat, young Master He. Si Zyrene ay isang celebrity kung tutuusin, at nakita na niya ang mundo. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, ngumiti siya at magalang na sinabi. Gayunpaman, ang kaibigan ko ang nagpakilala sa akin sa kumpanya ng XXX. Kailangan kong pag-isipan itong mabuti. Mabuti rin. Siya nga pala, Miss Moon, nandito ka rin ba para umattend ng auction? Hindi siya tanga, at dahil hindi pumayag si Zyrene, hindi niya ito pipilitin. Marami siyang paraan para kunin ang mga babae, kaya binago niya ang paksa. Nakatingin lang ako sa paligid. Sagot ni Zyrene. 3,258. Talagang tumitingin-tingin lang. Shareholder ako ng kumpanyang ito. Kung may gusto ka, sabihin mo sa akin ng maaga, at i-reserve ko ito para sa iyo. Kung hindi, kapag nagsimula na ang kompetisyon mamaya, mahirap sabihin kung sino ang makakakuha ng huling pwesto. Troy said, Miss Moon, hindi mo na kailangang itago. Dahil tatalakayin mo ang pakikipagtulungan sa kumpanya ng XXX, at nagmamadali ka, hindi ka pwedeng manatili dito ng walang dahilan. Sa tingin ko si Miss Moon ay malamang na nagustuhan ang isang bagay dito, tama. Ito. Hindi inakala ni Zyrene na magiging ganito kahirap siyang pakitunguhan. Ang lalaking ito ay malaswa, ngunit hindi siya tanga. Ang paliwanag ni Kitty ay lalo lang siyang hinabol. Ngunit, ano ang masasabi niya? Nandito lang siya para samahan si Terence, at ang tanging alam niya ay kukunin ni Terence ang asul na kristal, ngunit hindi niya masabi sa kanya. Paano kung nagpasya siyang pigilan siya pagkatapos niyang sabihin sa kanya? Naiinip na si Terence bakit ang hirap niyang pakitunguhan. Kung alam niya talaga na ang bagay na gusto niyang ibid ay ang asul na kristal, malamang na may pagtutol kapag nakuha niya ito, di ba? Sa isiping iyon, ibinuka ni Terence ang kanyang bibig. Ako ang humiling kay Han na sumama sa akin. Ako rin ang nakipag-ugnayan sa XXX Entertainment Company, kaya hinihintay talaga ako ni Han. Ayaw ni Terence na maging limelight, ngunit wala siyang magagawa. Si Zyrene ay isang tanyag na tao, ngunit halatang mas kaunti ang kanyang karanasan sa pakikisalamuha kaysa sa lalaking ito. Ang Troy na ito ay isang matigas na tao, at si Zyrene ay walang kalaban-laban para sa kanya. Oh! Tumingin siya kay Terence na may masamang tingin sa kanyang mga mata, ngunit magalang pa rin siyang nagsalita, itong Ginoo, ikaw. Mr. He? You're from the Overseas Cultivators Association, right? Pwede ko bang malaman ang identity mo sa association? Hindi sumagot si Terence bagkus ay nagtanong siya pabalik.
Kailangan niyang maghanap ng dahilan para pakalmayan muna siya, kung hindi, hindi siya makakadalo sa auction. Brother Terence, itong young master na ito ay anak ng Overseas Cultivators Association's President, Donald. Nagpakilala si Kitty, ngunit hindi sinabi ang kanyang pangalan. So it's President He's son, nice to meet you. I'm here to discuss a business deal with President He. Terence extended his hand with a smile, nakalimutan kong magpakilala. Ako si Terence Ford, ang sales manager ng kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Larkins. I'm here to establish a trade relationship with the Overseas Cultivators Association. I'll sell our cauldrons grade 1 and automatic. Oh, napatili siya kay Troy. Alam niya ang tungkol sa automatikong grade 1 medicine cauldron at magpapadala sana ng isang tao upang mag-imbestiga at tingnan kung maaari silang bumili ng maramihan. Gayunpaman, isang elder ang kamamatay lang, kaya ang Overseas Practitioner Association ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Iniimbestigahan pa rin nila ang background ng pumatay na si Terence, at dahil ang taong ito ay may kakayahang pumatay ng isang Sky-class master, hindi siya maaaring maging isang nobody. Gayunpaman, bago nagpadala ng sinuman ang Overseas Cultivators Association, nagpadala ng isang tao ang kumpanyang medikal ng doktor na si Larkins, na ikinagulat niya. Lalo siyang nagulat nang sabihin sa kanya ni Terence na may grade 2 na automatic medicine cauldron. Naging mas mainit ang kanyang saloobin kay Terence habang kinamayan siya, Mr. Ford, nagbebenta pa ba ang kumpanya mo ng grade 2 automatic cauldrons? Ito ay malapit ng may lista. Tumango si Terence, pero limitado ang bilang. Ang tanging paraan para maibenta ang mga ito ay sa pamamagitan ng subasta ng Practitioners Trade Association. Ngunit narito ako para mag-supply ng kaunti sa Overseas Practitioners Association. Kung tutusin, nasa malayo ka, at hindi madaling sumali sa auction. Gusto rin ng kumpanya namin na magkaroon ng pangmatagalang partnership sa association mo. Sabi ni Terence nang may pananalig. Pagkatapos ng lahat, alam niya ang parehong grade 1 at 2 cauldrons, at matagumpay niyang nalinlang siya ng Troy. Talagang nagpapasalamat ako. Kung gayon, Mr. Ford, tinatanggap kita na bisitahin ang aming Overseas Cultivators Association pagkatapos ng auction. Ito ang aking business card. Nakangiting sabi ni Troy. Dahil doon, inabot niya kay Terence ang isang card. Sinulyapan ito ni Terence, naroon lamang ang pangalan, numero ng telepono, at address ni Troy, at wala nang iba pa. Ito ay malinaw na ang address ng Overseas Practitioners Association. I left my name card in the hotel. I'm only going out this time to follow Little Sister 7 to see the auction here. Sabi ni Terence habang iniingatan niya ang card. Ayos lang, Mr. Ford, maaari ko bang malaman kung sino ka at si Miss Moon? Troy said, waving his hand. Si Han ang tagapagsalita ng aming kumpanya, si Terence, natural, ay hindi na magsasabi ng iba na nakakaalam kung ano ang susunod na gagawin ni Troy, na ikinabigla niya. Okay, Mr. Ford, you're welcome to visit. I'll take my leave. Alam niya ang kalubhaan ng sitwasyon, hindi niya kayang mapunta sa masamang panig ni Terence ngayon. Nandito ang lalaking ito para bigyan siya ng kayamanan, at kailangan ito ng Overseas Practitioners Association. Kung malagay sila sa kanyang masamang panig, mawawala sa kanila ang automatikong kaldero ng gamot. Nagpasya siyang isantabi muna ito sa ngayon. Nakahinga ng maluwag si Terence, ngunit hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay. Binalak niyang umalis sa lugar na ito sa sandaling matapos ang auction. Pagkatapos pumasok sa auction, sinundan ni Terence si Kitty hanggang sa VIP room. Ang bawat isa na may partikular na background dito ay may sariling pribadong silid, ngunit kahit na iilan lamang sila, sinuri pa rin ni Terence ang silid ng maingat pagkatapos pumasok. Matapos matiyak na walang anumang nakatagong bug o kagamitan sa pagsubaybay, nilingan niya si Kitty. Kitty sis, nakikipag-ugnayan ka ba sa Overseas Cultivators Association? Oo, Terence bro. Miyembro ako ng Overseas Practitioners Association.
Ang mga practitioner mula sa ibang bansa ay lahat ng miyembro dito, at hindi nila kailangang gawin ang lahat. Kailangan lang nilang irehistro ang kanilang pagkakakilanlan at makakakuha sila ng ilang mga elixir at kayamanan bawat buwan. Ito ay isang medyo non-profit na organisasyon, tama. Tahimik na tumango si Terence. Parang ang galing niya at Donald sa pagwagi ng puso ng mga tao. Hindi niya kailangan ang mga ito na gumawa ng kahit ano sa ngayon, ngunit maaari silang maging lubhang kapaki-pakinabang sa mga kritikal na sandali. Matapos maging master ng Sky Class si Orb-il. Natural lang na hindi siya payagan ng Overseas Practitioners Association. Pagkatapos ng lahat, nakakuha siya ng maraming mapagkukunan mula sa Overseas Practitioners Association dati. Kung wala ang Overseas Practitioners Association, walang Sky Class Orb-il. Gayunpaman, nilinaw din ni Tita Wang ng Snow Valley na matutulungan niya si Orb-il na bayaran ang mga mapagkukunang ito sa pagtatanim, o doblehin ang halaga. 3,250. Gayunpaman, ang Overseas Cultivators Association ay hindi nagbigay sa kanila ng anumang mukha. Niayaw nilang makipag-ayos. Sa madaling salita, ang mundo ng paglilinang ay isang lugar kung saan iginagalang ang lakas. Gayunpaman, kung alam ni Terence na ang auction house ay bahagi ng teritoryo ng Overseas Practitioners Association, malamang na hindi siya pupunta. Kahit na ginawa niya iyon, hindi niya gagamitin ang kanyang pagkakakilanlan, magsuot sana siya ng disguise, tulad ng maskara, o hahayaan na lang na magpakita si Kitty. Sino ang nakakaalam na ang Practitioners Association ay itatayo sa harap mismo ng bahay ni Kitty? Pero dahil nandito na siya, hindi na siya nakapagtago. Wala siyang choice kundi magpatuloy. I see. Bakit hindi mo ito binanggit noon pa? Napabuntong hininga si Terence. Dati. Hindi ka nagtanong, di ba? Bakit, Terence bro? Parang may history ka na sa Overseas Practitioners Association. Hindi tanga si Kitty, nahuhulaan na niya kung ano ang nangyayari bago pa man siya makontak. Tama, pinatay ko ang isa sa kanilang matatanda. Sabi ni Terence. Si Kuya Chen ba? Napakurap si Kitty, nagulat. Halatang alam din niya ang tungkol dito. Kitty, alam mo. Nagulat din si Terence, hindi niya akalain na malalaman ito ni Kitty. Alam ng lahat ng mga miyembro ng Overseas Practitioners Association na si Elder Wang ay bumalik na mag-isa, at si Elder Colton, Sky Class Mid-Face Peak, ay napatay. Nagpatawag pa sila sa amin para sa isang meeting para pag-usapan kung paano haharapin ito, ngunit wala kaming gaanong alam tungkol sa kabilang panig, at hindi ako isang core member, kaya hindi ko alam kung sino ang pumatay kay Elder Chen o kung paano niya ito ginawa para makinig lang kami sa mga sinaunang tao. Hindi ko alam. Mga sekta doon. Sabi ni Kitty. Tumango si Terence. Ayos lang. Dahil nandito na tayo, kukunin na lang natin. Aalis tayo sa lugar na ito sa lalong madaling panahon pagkatapos ng auction. Okay, kung gayon. Ang pakikipagtulungan sa XXX Entertainment. Nag-alinlangan si Kitty. Forget it. Diretso tayo sa Island X. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Walang ibang sinabi sina Zyrene at Sheena. Pagkatapos ng lahat, ang kaligtasan ay mas mahalaga, at ang bagay na kumikita ng pera ay maibabalik lamang. Sino ang nagtanong na Troy siya na magmahal kay Zyrene? Sa lalong madaling panahon, opisyal na nagsimula ang auction. Tulad ng ibang mga auction, pagkatapos ipaliwanag ng host ang mga patakaran ng auction, maayos na pumasok ang auction sa proseso. Sinuri ni Terence ang gabay, ang mga bagay na nakalagay dito ay lahat ng kayamanan, ngunit syempre, ang mga ito ay kayamanan para sa mga normal na tao, ang mga bagay na maaaring magpahaba ng buhay ng isang tao at makapagpapagaling ng mga sakit. Walang talagang makakatulong sa paglilinang. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito. Ang Overseas Cultivators Association ay maaaring bumili ng ilang elixir ng maramihan mula sa isang lugar, ngunit itinago nila ang mga elixir na kapaki-pakinabang para sa paglilinang para sa kanilang sarili. Ang mga elixir na ito ay mga pandagdag na bagay lamang na binili nila pabalik upang kumita.
Nagkaroon ng kaunting kompetisyon para sa mga hindi mapagpanggap na item na ito, ngunit ito ay normal. Karamihan sa mga tao dito ay mga normal na tao, pagkatapos ng lahat, at lahat sila ay hinahangad ang mga kayamanang ito na maaaring magpahaba ng kanilang buhay. Sa wakas, ang asul na kristal ang kailangan ni Terence. Huminga siya ng malalim at tumango kay Kitty, sinabi sa kanya na magbibid siya mamaya. Pinakamabuting maging low profile siya at huwag ipakita ang kanyang mukha. Sa susunod, magso-auction tayo ng asul na kristal. Ito ay isang pambihirang hiyas. Ipinakilala ng auctioneer ang asul na kristal. Siyempre, hindi niya alam na ang bagay na ito ay maaaring gamitin para sa pagpino ng mga armas. Siyempre, kahit alam niya, wala namang silbi dahil nawala na ang mga peke. Kahit na ang bagay na ito ay ginamit ng mga palsipikado, ito ay isang palamuti lamang. Ang mga taong pumunta dito para lumahok sa auction ay karaniwang naghahanap ng mga kayamanan ng langit at lupa at ang longevity elixir. Ang mga taong ito ay walang pakialam sa mga gemstones at kristal. Ang mga mararangyang bagay na ito ay matatagpuan sa iba pang mga auction. Hindi sila pumunta dito para pag-aralan ang mga ito. Sa makatuwid, nang ang asul na kristal ay inilabas, hindi ito nakakaakit ng labis na pansin. Maging ang mga nagbid noon ay kinuha na ang kanilang mga teacup at handang uminom ng tubig para makapag-relax at maghintay sa susunod na round ng bidding. Si Terence, sa kabilang banda, ay binibigyang pansin ang asul na kristal. 8 milyon. Isang boses ang dahan-daang tumunog. Ang panimulang presyo ng asul na kristal na ito ay 5 milyon. Noong panahong iyon, sa ganitong uri ng auction, ang batayang presyo ay karaniwang hindi mataas, at ito ay tungkol sa pagbid. Gayunpaman, hindi maraming tao ang nagnanais ng asul na kristal. Sa katunayan, ang auction ay kinuha lamang ito bilang isang paraan upang makapagpahinga. Hindi nila inaasahan na ibebenta ito sa magandang presyo. 9 milyon. Ang isa pang tao ay tinawag din ang kanyang sariling presyo. Gayunpaman, pagkatapos tumawag ang taong ito ng 9 milyon, hindi na muling itinaas ng naunang tao ang bid. Halata namang hindi siya determinadong manalo. Sumuko siya kapag may mas mataas sa kanya. Marahil siya ay isang prop lamang upang maiwasan ang auction na magkaroon ng awkward na katahimikan at isang sitwasyon kung saan hindi na ibenta ang auction. 10 milyon. Nagsimulang magbid si Kitty, masasabi niyang handa nang magtanong ang auctioneer sa unang pagkakataon, at halatang wala nang nagpapapansin sa bagay na ito. Ang bid ni Kitty ay nagulat sa taong tumawag ng 9 milyon. Sinulyapan niya ang silid na kinaroroonan niya at agad na sumuko. Ang asul na kristal ay hindi masyadong dalisay, at mayroong maraming dumi sa loob nito, na nagpapababa sa halaga ng kristal. Sa makatuwid, ang presyo ng 10 milyong yuan ay hindi lubos na katumbas ng halaga. Gayunpaman, ang isang bagay na may ganoong kalidad ay talagang hindi gaanong nagagamit. Siyempre, para sa mga collector at carver, ang isang depekto sa kristal ay isang nakamamatay na pinsala, ngunit hindi ito mahalaga kay Terence. Ginamit niya ito sa paggawa ng mga armas, at ang asul na kristal ay pandagdag na materyal lamang. Kinailangan niyang gilangin ito upang maging pulbos, at ang mga dumi sa loob ay hindi naapektuhan. Pagkatapos ng bid ni Kitty, wala nang ibang nagbid. Itinaas din ng auctioneer ang kanyang martilyo. Ang bisita sa room 27 ay may bid na 10 milyon. Mayroon bang mas mataas na bid? 10 milyon, isang beses. Nang naisip ni Terence na kailangan niyang manalo, isang pamilyar na boses ang tumunog na nagpasimangot kay Terence. 12 milyon. Ang bidder ay walang iba kundi si Troy, na nakasalubong niya kanina sa parking lot. Hindi maintindihan ni Terence ano ang ginagawa niya Troy. Hindi alam ni Terence kung ano ang sinusubukang gawin ni Troy sa kanyang biglaang bid. Ang auction na ito ay ang Overseas Practitioners Association, kung tutuusin, at siya ang young master ng association, kaya dapat makuha niya ang anumang gusto niya. Hindi na kailangang magbid, maaari lang niya itong iuwi at hindi ibenta. 3,260. Obviously, may purpose si Troy para gawin ito. Sinusubukan ba niyang labanan siya, o sinusubukan niyang humingi ng tulong mula sa kanya?
Tumingin si Terence kay Kitty at tumango. 14 na milyon. Nagpatuloy si Kitty. 15 milyon. Sabi niya Troy. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang presyo dito ay sinusukat sa euro, kaya ang presyo ng 15 milyon ay medyo mataas. 17 milyon. Nagdagdag pa ng 2 milyon si Kitty. 18 milyon. Nagpatuloy si Troy sa pagbid ng walang pag-aalinlangan. 20 milyon. Nagdagdag pa ng 2 milyon si Kitty. 21 milyon. Nagpatuloy siya sa pagtawad. Huminga ng malalim si Terence. This Troy actually pushed the price above 20 million. Sa ganitong paraan, hindi ito kasing simple ng pagbebenta lamang nito. Ang presyong ito ay lumampas na sa nakaraang ordinaryong makalangit na kayamanan ng marami. Ang mga bisitang naruroon ay labis ding naguguluhan at naguguluhan. Paano magiging napakahalaga ng gayong piraso ng sirang asul na kristal na may mga dumi? Bukod dito, mayroon talagang mga tao na nakikipagkompetensya para dito. Hindi maraming ordinaryong negosyante ang nakakaalam tungkol sa pagkakakilanlan ni Troy. Dahil magkaiba sila ng social classes, hindi siya gaanong nakipag-ugnayan sa kanila. Sa kabilang banda, kadalasang nakikipag-ugnayan ang Freyon or Cretan sa ilang negosyante. Gayunpaman, hindi siya ang nagbid, kaya walang masyadong nag-isip tungkol dito. Tumingin siya kay Kitty at itinaas ang 3 daliri. 30 milyon. Naunawaan ni Kitty ang intensyon ni Terence at tumawag ng mataas na presyo na 30 milyon. 40 milyon. Sa pagkakataong ito, binago niya ang dati niyang paraan ng pagtaas ng presyo ng 1 milyon, at direktang tumaas ito ng 10 milyon. Malaki ang 40 milyong euro, at kumaibot ang bibig ni Terence. May pera na siya ngayon, pero hindi ito kalakihan. Ipinuhunan niya ang lahat ng ito sa orphanage at sa second-grade automatic medicine cauldron. 50 milyon. Nagpatuloy si Kitty, binigyan si Terence ng panatag na tingin bago bumulong, may pera pa ako dito. 100 milyon. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras, kaya diretso siyang nagbid. Kahit na may pera si Kitty sa kanyang bulsa, nabigla pa rin siya sa paraan ng pagbibid ng kabilang partido. Siyempre, para ito sa auction ni Terence, kaya hindi nag-atubili si Kitty at nagpatuloy, 150 milyon. 300 milyon. Nagpatuloy siya sa pagtataas ng presyo. Magpapatuloy na sana si Kitty nang umiling si Terence, kalimutan mo na, susuko na ako. Napakurap-kurap si Kitty, hindi maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang pagsuko ni Terence. Mayroon akong humigit kumulang 1 bilyon sa aking pribadong ipon. Kung hindi ko kaya, maaari akong humiram sa maliit na ika-9. It's not about the money. Troy is the boss of this auction house. Kahit anong presyo ang tawagan niya, babalik lang yan. He can bid how much he wants. He can buy and sell in the company's name without even having to pay a commission. It's just a formality. He can even bid 10 billion. Sabi ni Terence sabay wave ng kamay. Napaisip si Kitty, totoo nga. Ang auction house na ito ay kay Troy, at gaano man kalaki ang ibid niya, hindi niya ito matatalo. At kaya, hindi na kumibo si Kitty at sumuko na. Ang bisita sa room 3 ay may bid na 300 milyon, mayroon bang mas mataas na bid? 300 milyon, pupunta ng 1 beses, pupunta ng 2 beses, pupunta ng 3 beses. Deal. Nagbigay ng huling salita ang auctioneer at natapos ang auction. Let's go. Walang kwenta ang pananatili natin dito. Tumayo si Terence, at sinundan siya ni Kitty, Zyrene, at Sheena, lumabas ng kwarto at patungo sa elevator. Wala nang ibang sinabi si Kitty, Zyrene, at Sheena, alam nilang wala sa magandang mood si Terence matapos mabigang makuha ang asul na kristal, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Ang pakikialam ni Troy ay hindi nila inaasahan. Sumakay silang 4 sa elevator papuntang underground parking lot. Nang paakay na sila sa sasakyan, bumukas ang pinto ng elevator ng internal passageway sa hindi kalayuan. Mula sa elevator, dahan-daang lumabas si Troy, Freyon, at Orkston.
Si Troy naman ay may hawak na isang kahon sa kanyang kamay habang nakangiting naglalakad papunta kay Terence. Hindi alam ni Terence kung ano ang sinusubukan niyang gawin ni Troy, ngunit magalang pa rin siyang tumigil. Hindi masyadong banta si Troy sa kanyang mga mata. Sky-class late phase peak ay isang tao na maaari niyang masaktan kung hindi niya ito papatayin sa isang iglap gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Ngunit ano ang mangyayari pagkatapos nito? Ang gulo na kasunod ay walang katapusan, at halos hindi na siya makatakas mula sa lungsod. Miss Moon, pasensya na. Ngayon lang ako nagbid dahil gusto kong personal na maihatid sa iyo itong asul na kristal. Ngumiti si Troy at ibinigay ang kahon kay Zyrene. Ginagawa niya ito bilang paggalang kay Zyrene. Hindi mahalaga kung sino sa apat ang nangangailangan ng kristal, dahil ibinigay niya ito sa kanya, nangangahulugan ito na nag-iwan siya ng magandang impresyon sa kanya. Dahil siya ang tagapagsalita ng kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins, hindi niya ito mapipilit kahit anong mangyari. Kung nahulog siya sa kumpanyang medikal ng Miracle Doctor na si Larkins at hindi siya makapagbigay sa kanila ng mga automatikong kaldero, ito ay isang malaking kawalan. Kaya't binago niya ang kanyang diskarte, gamit ang pamamaraang ito para magkaroon ng pabor si Zyrene sa kanya, at pagkatapos ay magagawa niya ang mga bagay ng hakbang-hakbang. Salamat! Kinuha ni Zyrene ang asul na kristal pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung para saan iyon, ngunit isang bagay ang sigurado. Kailangan talaga ito ni Terence. Kung hindi, hindi siya pupunta dito para sa auction. At kaya, kahit alam niyang hindi malinis ang intensyon ni Troy, tinanggap pa rin niya ito. Hehe, Miss Moon, hindi na kita iistorbahin. Bumalik ka at isaalang-alang mo ang aking mungkahi. Bibisitahin kita mamaya. Nakangiting sabi ni Troy. Pagkatapos niyang magsalita ay Troy, sumakay siya sa kanyang sports car at umalis sa parking lot kasama si Arnold. Pinanood ni Terence ang pag-alis ng sasakyan, at sumakay sa kotse kasama si Kitty at ang iba pa. Lumingon siya kay Kitty. Hindi na kailangan pang bumalik sa hotel. Wala na tayong kailangan. Magmaneho ka na lang dito. Sige. Tumango si Kitty at pinaandar ang sasakyan. Sa loob ng hotel, mayroon lamang ilang personal na bagahe at damit para mapalitan ni Zyrene at Sheena. Kahit na medyo mahal, mas mabuting mawala ito kaysa mamatay. Nagmaneho si Kitty patungo sa highway pagkatapos ng auction, ngunit hindi nagtagal ay naabutan siya ng pulang Ferrari. Siya ang kotse ni Troy. Nagulat si Terence sa mga kilos ni Troy. Bakit nandito na naman ang bata? Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.